Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, sa mga nakikinig ngayon at nanonood. Pakinggan natin ang mabuting balita ni San Marcos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan niya ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito, ngunit sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang isang Romano Katoliko, ang Ebanghelyo ngayon ay isang palaala sa atin lahat tungkol sa tunay na halaga ng ating mga ari-arian at ang ating pagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kwento ay nag-uumpisa sa isang mayamang lalaking nagtatanong kay Jesus kung ano ang dapat niyang gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Bagamat tinutupad niya ang mga utos mula pa sa kanyang pagkabata, ipinapakita ni Jesus na may kulang pa rin sa kanya ang kakayahang isuko ang kanyang mga ari-arian para sa mga dukha at sumunod kay Jesus. Ang pahayag ni Jesus na madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Isang malalim na metapura na nagpapakita ng hirap na maaring kaharapin ng mga taong masyadong nakadepende sa kanilang kayamanan. Ito'y hindi lamang isang direktang paghatol sa pagiging mayaman, kundi isang paalaala na ang mga material na bagay ay maaaring maging hadlang sa ating espiritual na paglalakbay. Ang reaksyon ng mayamang lalaki ay nagsisilbing babala sa atin. Ang kanyang pag-alis
na malungkot ay nagpapakita na ang kanyang kayamanan ay mas mahalaga kaysa kanyang pagnanais na sundin si Jesus at magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang tunay na mayaman ay hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Sa huli, ang sinabi ni Jesus na hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan. Ang kaligtasan ay isang biyaya na nagmumula sa Diyos at hindi sa ating sariling kakayahan at ari-arian. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas upang pagtagumpayan ang mga hadlang sa ating espiritual na buhay. Sa refleksyon nito, tayo ay inaanyayahang suriin ang ating sariling buhay. Ano ang mga bagay na pumipigil sa atin na lubos na sumusunod kay Jesus? Handa ba tayong isuko ang ating mga ari-arian at magbigay para sa kapakanan ng iba? Ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng sakripisyo, ngunit ang gantimpala nito ay buhay na walang hanggan at tunay na kaligayahan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Sa muli, sa Diyos ang papuri at pagpapala.